Pero it means na for the meantime, pag natapos ang master plan, siguro kakain pa tayo ng mga 5 taon. So siguro mga 7 to 8 years. Yan muna ang sitwasyon natin sa Metro Manila. Am I correct with my interpretation, Mr. Secretary? Hindi po, Madam Chair, Mr. Chair, dahil tingin ko po, kailangan na tayong umaksyon ngayon. No? Hindi po tayo pwedeng maghintay ng ilang taon para umaksyon. At nagpapadevelop po ako ngayon sa ating mga engineers ng isang plano, ng isang mabilisang plano para maglinis ng lahat ng waterways at riverways sa Metro Manila. Kasama na po yung mga main rivers, Pasig, Marikina, at yung mga mas maliliit na waterways and esteros. Pero yan po, hindi lang po DPWH ang may kayang gumawa niyan. Kailangan po yan magtulong-tulong ang DPWH, ang MMDA, ang lahat ng LGU, pati po ang private sector. It needs to be a massive effort. Hindi po ito pwedeng tingi-tingi lang, patsi-patsi. Kasi po, grabe na rin po ang nangyayari sa atin. Pero tingin ko po, kung magtulong-tulong at umaksyon tayo ng mabilis, meron po tayong immediate na pwedeng relief na maibigay sa mga kababayan natin sa NCR. That's good to hear, Mr. Secretary. Dahil ako po talagang taga Maynila. Tanong ko lang po ulit, what will happen do sa mga nakita ko po na blacklist na yung lalo na yung top 15? Hindi po ba meron silang mga ongoing project? Ano po mangyayari do sa mga ongoing project? Hinto ba yun or what? Yung mga unang-una ho, no? yung blacklist na po natin, yung Wawaw, at saka yung Sims, no? Kahapon lang po yun, no? Yan po, unang-una, pinapahold ko po lahat ng payments to those contractors, no? Kung meron po silang ongoing, no? Pero, kailangan din po nating tapusin. Siyempre, kung meron silang ongoing. So pag-uusapan po namin ng ating operations group kung paano po ang magiging sistema, kung ano po ang gagawin natin para matuloy, no, ang mga proyektong yun. Ngayon naman po, para dun po sa mga proyekto na completed na, pero hindi naman talaga, o substandard, kailangan po kunin natin yung mga warranties, kung ano man ang recourse ng gobyerno para po mabayaran nung mga kontraktor na yon ang mga iniwanan nilang proyekto na either ghost or substandard. Hindi po tayo papayag na ganun-ganun na lang. No? So kailangan po yung kontraktor po mismo ang sumagot niyan. Opo. The reason why I'm asking, kanina po habang papunta ako rito, narinig ko sa radio na sabi ng lawyer ng isang contractor nga na paano namin itutuloy yan, blacklisted na kami. So parang akin doon, baka mas agrabyado tayo dahil baka nakapag-advance na sila. So tama po na dapat, salamat po ron. And lastly, Mr. Secretary, gusto ko sana mag-move on na rin sa 2026. Pero ito po yung naitanong ko rin sa DepEd family nung last. Paki-confirm na lamang po, nung matapos yung NEP noong 2025 dito sa Congress at yung ETSGAB na sinabmit ng Congress, mas mataas ang budget ng DepEd compared to DPWH. Pero nung lumabas na yung GAA, the other way around. Nagkabaligtad na po. Paki-confirm nga po, Mr. Secretary, kung tama. ...2026 po, definitely, education po. Ang DepEd po ang pinakamataas ang budget. Pero ng 2025 GAA po, nagkabaligtad. Ang pagkakasabi po sa akin, noong 2025 daw po, kung pagsasamahin po ang budgets ng education sector
meaning DepEd, CHED, ang mga SUCs, mga SUCs, mas mataas po. Pero kung DepEd lang po, mukhang mas mataas po ang DPWH, unfortunately. Actually, kinampi po ni Secretary Angara yan na nadagdagan pa nga sila dito after the EDSGAB, pero pagdating ng GAA, nabawasan sila at mas tumaas ang DPWH. So, tama po yung pagkakaintindi ko. Mukhang ganun nga po ang nangyari, unfortunately, Mr. Chairman. Last na lang po, alam ko yung NCR is a very complex pagdating sa flood control. What is really the problem? Bakit nagbabaha sa Maynila? Flood control ba ng DPWH? Basura ba? Or what? Or maliliit na rin talaga yung mga drainage sa Metro Manila? Ano po talaga para rin sa kapanatagan ng mga taga Metro Manila? Alam niyo po, nakakalungkot man pong sabihin, pero all of the above po yan. I think it is a complex problem born out of years of neglect, years of throwing garbage anywhere and everywhere, years of lack of maintenance or expansion of our drainage system, yung pong mga years of lack of control over structures being built on waterways, esteros. It's a very, very complex problem, Mr. Chairman, na hopefully po masimulan na po nating masolusyonan kahit paunti-unti. Dahil po, hindi po mabilis at madali ang solusyon dito sa baha sa Metro Manila. But kagaya po ng sinabi ng Pangulo, we have to start somewhere. Salamat po. Kasi the reason why I'm asking po, ang init ng flood control ng DPWH ngayon at nakikita ko mukhang sinasakyan na rin ng ibang mga politiko o ng ibang tao na every time na may baha, flood control ng DPWH. Nakalimutan na rin natin na talagang complex yung problema at marami talagang pinanggagalingan. Not only the flood control of DPWH. Tama po. Tapos pakibantayan na lamang po dahil marami kong report na nakarating sa akin na yung mga pumping station na ginawa nyo, sometimes ninanakaw na raw yung mga pyesa dan sa barangay, sa paligid. So, hindi ko alam kung within your power, kung meron kayong police power, pero pakitignan na rin po dahil sayang yung purpose ng trabaho natin. And Mr. Secretary, siguro last na po, yung pinagdaanan ng NLEX, SLEX connector from Caloocan, dumaan po sa District 2, District papunta, halos lahat po ng dinaanan nila, yung drainage noon nagbara at iniwanan na. Alam ko hindi problema ng DPWH, pero baka may magawa po kayo kung paano. Before po, pag malakas na ulan, saka lang bumaba. Pero ngayon, even a simple high tide, bumabaha po because of that. Lahat po ng dinaanan ng LX, SLEX connector, barado. Thank you po. Po natin, makikipag-coordinate din po tayo sa TRB at dun sa mga operator ng mga elevated tollway para masigurado po na clear ang waterways doon at hindi nagkakos ng baha. Salamat po, Mr. Chairman. That's all, Madam Chair, and congratulations po, Secretary. Alam ko you deserve that job. Salamat po. Thank you.